No, wag daw gano'n, pag ikulong mo yan. Pero may mga pangulo ngayon na nga nakukulong eh. Di ba yung parang nakikita? At merong parang gustong humingi ng tulong para sa ibang pangulo, para ikulong ang ibang pangulo. Talagang tinahi no? Tinahi. Yan po ang topic sa aming Bardagulan. Pero ang Bardagulan ito, pansinin nyo, katabi yung isa pang nang babartagol. Segment na Strong Bardagulan. Energy. Oh, tara na mga mema! Heto na ang Bardagulan! Ayan na. Check. Alam mo, itong mga taong ito, if I may say so, they never fail to amaze me. Eto na naman sila. No? Isang dating, di ko alam kung anong posisyon ito dati. Presidential advisor o secretary. Actually, No? advisor, I think. Pero seryoso siyang nag-suggest na after nung attack sa Venezuela at yung paghugot kay President Maduro, sabi niya, pwede bang makiusap? Nagpadala daw siya ng sulat kay President Trump. Yan. Kung pwede daw na tumulong si President Trump na kunin si Digong sa ICC at isoli sa Pilipinas, no? Actually, abogado rin yata ito eh. Pero hindi ko alam kung saang sako ng basura sa Quinta Market pinagkukuha niya itong kanyang mga ideya, no? At baka hindi naman sa UST nag-aral nito. University of the Streets. Oo. UST. Dahil, alam ko, dati, balat sila ng balat sa US. No? Dahil nga, ang sabi nila, ay wala tayong pakinabang dyan. No? Ang pakinabang natin ay nasa China. Yung nga. Kaya wala nang Manchurian candidate ngayon eh. Dahil ang Manchurian candidate nakatago. Ito nakalantad na eh. No? Lantad na silang mga traidor at mga taksil. No? Pero, ibig sabihin, akala ko naman may kaunting limitasyon yung kanilang katangahan. No? Pero mo, susulat kay President Trump para siya ay udyukin na kunin, no? Si Digong sa ICC at ibalik dito. Eh, sabi lang nila noong nakaraan, kinidnap si Digong eh sa Pilipinas para dalhin sa ICC. Tapos ngayon, gusto nilang ipakidnap ulit para ibalik naman dito. No? Mga kasama, magayos-ayos naman tayo ng konti. Yung mga, alam mo naman kami mga karaniwang tao, hindi kami ganun katalinuhan. Pero hindi rin naman kami ganun katanga. Kaya medyo na-insulto kami ng kaunti. No, next time, ayus-ayusin nyo ang inyong naratibo. Yan. Di ba? Para hindi naman uminit ang ulo ni Alan Herman. No? Oo, dahil pag napikon yan, grabe ang kanyan. Wag dadog. Ay! Pag nawag dadog kayo niyan, yari kayo. No? Kaya, eto po. No? Parating na ang Valentine. No? Wag naman sabihin ni Vice President na tayo ay magmahalan. No? Oo. Wag naman niya sabihin yung pagiging ipokrita niya nitong Pasko. No? Kaya kung sino man, ayaw ko ng pangalanan, itong presidential advisor o cabinet secretary na ito, baka sumikat pa eh. No? Pero mag-ayos ka. Yan. Ay, masasabi ko dyan, alam niyo mga alaskadora, malakas ang Bardagulan energy ngayon sa studio, and that's a fact. And speaking of facts, susunod na ang fact sheet, FACTSHEET, kayo ni Michael Fatin. Totoo, sigurado, garantisado. Gamitin ang Fact Sheet. Alright. Sige, hindi ko narinig ang audio ng fact sheet kasi bago na. Hindi natin alam kung makikisali ang ating user ngayon sa ating fact sheet. Pero siyempre, una sa fact sheet ngayon, nasaan na si former DPWH Secretary Bunoan? Bakit hindi pa siya pinapabalik at pinapapanagot sa usapin ng katiwalian? Yan. Saan ba? Ano na? Nasaan na? Fact sheet kayo! Yan eh! Hoy! FACT Oo nga. Nasaan na si former Congressman Saldico? Parehong tanong, bakit hindi pa siya pinapabalik at pinapapanagot sa usapin ng katiwalian?
Fact sheet kayo! Saan? Ni Jason San, kasi ni Vince Tino. Buhay na buhay. Hindi fact yun, hindi fact yun. Walking Dead, Walking Dead. Oo, sabi ni Jason San, kaibigan mo yun. di ba? Ay, saan na patungo ang investigasyon ng ICI? Hindi na nga sila nadaragdagan ng kapangyarihan at suporta, bagkus unti-unti pa sila nababawasan. Fact sheet kayo! Nasaan na ang testigong si Orly Gutesa? Matapos saglit na sumulpot, bigla itong naglahong parang bula na naudlot. Fact sheet kayo! Nasaan na si Pato? Binoto sa Senado na ang responsibilidad ay magserbisyo publiko. Pag-iwas sa arrest warrant na hindi naman sigurado ang inaatupag nito. Fact sheet kayo! Nasaan na ang accountability of public officials na sigaw ng taong bayan? Na kapag kayo ay inaakusahan, dapat humarap, dapat sagutin, at dapat managot para maibalik ang tiwala ng mamamayan. Fact sheet kayo! Yan po ang ating fact sheet. F-A-C-T-S-H-E-E-T fact sheet kayo. Ay! Di ba? Ready na. Oo. Ito, ibabalik natin, Yussi Claire. Oh, Yusek Claire, Hindi you're in the kita hot seat naalala now. na guest ko dati sa sa Bliscope. Yung ratatat. Kung narinig mo na ito, hindi pa. Nako, Sige. Yusek Claire. Simulan natin ang ratatat with Yusek Claire Castro. Yun. Ratsadang tanungan, dapatan at taran. Tahan. Siyempre. Sige ako muna, ha? Kasi bago ito, first ka na nasasalang sa aming ratatat. Mahirap to, Yusek Claire. Bago. And Ako the hot muna. seat now. Pili nuts. Pipili ka lang ng isa. Okay? Isa sa mga babanggitin ko, ha? Okay. Walang pass, walang kung ano man. Pipili ka ng isa. Okay. Yusek Claire Castro, sino ang pwede mo maging friendship? Inday Sara o Aimee Marcos? Ano ba yun? Hindi tawa. Pipili ka. Or nga. Pili ka isa. Pinili ka. Aimee Aimee. Marcos. Ulitin natin. Ano sagot? Aimee Marcos. Aimee Marcos. Senator Okay. Aimee. Kung pwede mo kunin abogado, sino ang pwede mong kunin abogado? Kapag ikaw ay may kaso, ha? Pili ka. Attorney Topacio o Attorney Harry Roque? Attorney Topacio. Okay. Sino ang pwede mo namang tanggaping kliyente kasi attorney ka nga, no? Kung kukunin kang abogado, Sara at Carly Discaya o Bong Revilla? Bong Revilla. Sino ang gusto mo maging kakampi kapag maglalaro kayo ng tago-taguan? Si Saldico o si Bato de la Rosa? Okay. Bato de la Rosa. Tama ako, ha? Galing. Sino ang gusto mong maging kalaban sa debate? Si Rowena Gonzon o si Malu Tiquia? Doon sa may utak. Ay, hindi! Wala akong tinatanong. Ang tanong ko, sino sa kanilang dalawa? Walang ad hominem. Talo ako doon. Ay! Talo ako sa ad hominem. Guanson. Banson. Sino naman, kung ikaw ay magiging teacher o mentor sa politika, ha? Sino gusto mo maging mentor sa politika? Si Gloria Macapagal Arroyo o si Rodante Marcoreta? Ay, GMA. Ang tuloy ng sagot, ha? So far, 100%. Sino naman ang gusto mo maging estudyante kasi teacher ka rin, di ba? Sino gusto mong maging estudyante? Si Leandro Leviste o si Keiko Barsaga? Leandro Revilla. Uy, tuloy na. Perfect. Dalawa tayo, Alan, ha? Perfect. Dalawa tayo. Ito ang segment ngayon sa ratatat ng sino ang mas vibe mo? Yun. Pipili ka, ha? Sino ang mas vibe mo? DDS o Pinklawan? Pinklawan. Sino ang mas vibe mo? Yusek Claire, Senado o Kongreso? Kongreso. Okay. Yun. Sino ang mas vibe mo, Yusek Claire? Lenny, Robredo o Risa Ontiveros? VP Lenny. Yan. Sino ang mas vibe mo? Yusek Claire, Sara Duterte or Bongo? Bongo na. Sino ang mas vibe mo? Mene, sumbong na. Sino ang mas vibe mo, Yusek Claire? Rafi Tulfo o Erwin Tulfo?
Rafi Tulfo. Di ba binabanatan niyo dati yun? Sino Babe! Pinapanood ko yun, ha? Behave. sino mas vibe mo, Yusek Claire? General Nicolas Torre o Sec John Vic Remulla? Oy, pareho. Ang hirap. Oy, wala mo rin. Isa lang. Sige. Alam na natin sinabi mo pero isa lang. Hindi ko kaya. Both. Hindi ko kaya. Both. I love them both. Yun. Sorry. Sino ang mas vibe mo, Yusek Claire? ICC o ICI? Ay, sisi. Para may gusto kang paratingin Last question sa sinong Ay, vibe mo? dito na. Sino mas vibe mo, Yusek Claire? Chaka o Chucky? Chucky! Asawa niya si Chucky. Ito na ang segment na Charot o True Lalo, ha? Paano yan? Ang charot, hindi totoo. Okay. Ang True Lalo, totoo. Okay. Maganda ka ba? Ha? Maganda ka ba? True Lalo. Yeah! Gets mo na. Gets mo na. Rules Okay. are clear. Gets mo na. Lahat kami nito, ha? O, tignan nyo, ha? Magpasa kayo ng mahusay. Rob, charot o True Lalo? Naniniwala ka ba that karma is real? Christian ako eh. Ano nga? Anong sagot? Chaka. Charot, Ay, ano yun? Charot! Charot or true? Charot. Charot. Okay. Charot or True Lalo? Yan. Naniniwala ka ba sa no fake news at real talk lang? True Lalo. Yan. Charot ba o True Lalo? Naniniwala ka ba na dapat ay no work, no pay sa Senado? True Lalo. Check. Naniniwala ka ba na corruption-free ang national budget ngayon? True Lalo. True Lalo. True Lalo. True Lalo. Oy. Ito, charot o true lalo, attorney. So, naniniwala ka ba sa resulta ng mga survey firms? Charot. In general naman yun. Ay, di ba? Huwag ka magtanggol, hindi ka kasali dito. Oh, walang paliwanag. Alam mo, liwanag. Go. Alam. Charot o True Lalo? Naniniwala ka ba na kinidnap si Venezuelan President Nicolas Maduro? Kailangan ba ako magsalita dyan? Charot lang naman ang nakatrulo. Charot lang sa katrulo naniniwala. Charot ba? Perception lang. Naniniwala ka ba? Perception. Baka magalit sa akin. Hindi. Teka lang. Hindi, game. Charot o trulo. Charot o trulo. Ano sagot? Ayoko magsalita. Si DFA Secretary na lang magsalita ka dyan. Mahirapin. May pas ka, ha? May pas ka. Ako naman, naniniwala ka ba na kinidnap si dating Pangulong Duterte? Charot. Tuloy na. Check. Naniniwala ka ba Yan. na nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos? Charot. Check, ikaw na magtanong nung last. Naniniwala ka ba na nagdodroga si dating Pangulong Duterte? True Lalo. To the maximum level. You passed with flying honors! Thank you for being a sport. Sports lang. Course lang. Yan po ang ang ratatat natin. Pero to be fair, Check, ako, sa lahat ng pinag-usapan natin, nag-enjoy po kami lahat dito sa pati ang taong bayan na nakikinig sa inyo. Paliwanag nyo lang sa amin. Ay, teka lang, Mike. Sige ba? Ano? On air ba tayo? Wala. Kaunti lang nakikinig sa atin. Ang nakikinig sa atin ngayon ay Konti lang, number 1 lang tayo sa DCMM. tingnan mo ang ating live viewers ay 10,700 live viewers across the ating mga platforms. Breaking the record pa rin kahit pa paano. breaking. Ang tanong, sige, last question guys. Ang gusto ko lang itanong kay Yusek Claire, itong palasyo, kukonti yung nakakaapak sa loob niyan. Yung sinasabi nyo may mga bubuit sa loob ng mga May ganyan. mga bubuit, no? Pero pag nag-uusap, Sino? pag nag-uusapan kayo, Claire, anong general lang na feeling sa loob ng mga cabinet meetings? May levels ba ng frustration, ng hope, ng love, parang ABS-CBN, faith, love, hope, joy? Anong general feeling kapag nasa loob ka ng palasyo sa cabinet meeting kasama si Pangulong Okay. Bongbong? Siyempre, nung outsider ako, hindi mo naiisip kung gaano kasipag yung Pangulo. Totoo yan, ha? Apa. Kasi, ang mga dating mga negatibo, tamad daw. Nung nakapasok ako, on time. Minsan, mas maaga pa siya. Kasi pag natapos yung isa activity niya, let's say, merong oath-taking, tapos natapos siya mga, let's say, 10 minutes before or 15 minutes before, didiretso na siya sa meeting. So, kaya, kumbaga, on time siya at earlier pa minsan. Ang nafe-feel ko kasi ganito, kapag may nagdi-discuss ng mga kabinete, na miyembro, all ears ang Pangulo. Tapos, pag meron siyang tanong, paano to? Hindi ba to makaka-apekto sa ganyan? Kasi ang alam ko ganyan. Meron siyang sariling alam na maaaring mag-contradict sa pinopropose ng miyembro ng kabinete.
So, ibig sabihin, hands-on si Pangulo, na hindi na siya nakikinig na parang aantok-antok. Hindi siya ganon. Parang may pinapatangamaan kami nagsalita ng ganyan. Sige. Meron ba? Hindi Oo, pala. parang may ganun. Sige. Hindi, di ba, para bang, hindi, Oo. tapos ang meeting niya, hindi, tapos ang mga pag-briefing niya, on time. Hindi umaabot na nagpapahintay ng madaling araw. Di ba? Parang madaling araw nagpe-press briefing. Hindi siya ganon. Kung ano sabi niyang oras, May yun work talaga. ethics. Oo. Yes. At basta sa akin, imagine nyo, pagka meron kami meeting, may time na 3, sunod-sunod yun. May private meetings, may sectoral. So, sa akin, makikita ko ako, hindi ko sa inaangat yung bangko ng Pangulo, pero nakikita ko kasi kung gaano siya kasipag, na hindi nakikita ng iba. Hindi siya nakikita kung paano siya magtrabaho. Kaya nga, di ba, minsan ikukumpara natin, action-action, hindi bakasyon. Okay. Kasi, talagang trabaho yung Pangulo. So, yun yung maganda sa akin. And at the same time, sabi nga, even before, ako naman ay kritiko. Before, nung wala pa ako sa palasyo, kritiko ako sa lahat. Mapa-vice presidente, kung ano man ang mga programa before ng Pangulo. Kritiko ako dyan. At ang isa lang na tinanong ko, sabi ko, paano, mga 5 days pa lang yata siguro ako noon, paano kung alam kong merong hindi tama? Yan. Yun, di ba? Parang hindi tama ito. Kritiko ko nga ako dati, di ba? Paano ko alam kung hindi tama ito? Paano yon? Kasi syempre, mabigat sa loob ko kung alam kong parang mali. Titindig ka ba? O anong Oo. prinsipyo mo? Sabi niya, sabi nung sa team namin, sabihin mo sa Pangulo, kasi nakikinig yan. Ang isa sa napatunayan ko, siguro ito, yung citizenship. Yan. Yung Chinese citizenship. Yung gusto maging Pilipino. Lahat ng senador, agree. Pati sa Kongreso. Si Senator Risa lang yung tutol. And then, I informed the President, sabi ko, Meron. may bill. Sabi ko, siguro po mas maganda kung iaralin. Kasi baka hindi, parang dito yung ano lang, yung malagpasan lang ng araw, at hindi mapansin. Apo. Oo. So, kasi po Binanggit medyo mo. critical po itong issue na to. Sabi ko, isa lang po ang tumutol dyan. Doon sa pag-grant ng Filipino citizenship. And he studied. Kahit maraming mga senador ang umukay, marami sa Kongreso ang umukay, binito niya yung bill. Nakinig. Ibig sabihin. Yun. Ibig sabihin, pagka may issue talaga na dapat na tugunan at ito'y makaka-apekto sa bansa at sa interest ng bansa, kailangan lang Nakikinig sabihin sa Pangulo. So kaya ka Nakikinig siya. nagtagal dahil nakikinig. Nakikinig ang Pangulo sa mga maaari talagang pwede namang ipabago pa sa ikagaganda ng bansa. Salamat po sa inyong pakikinig, taong bayan, sa 4 Alas, at salamat sa ating guest. Saludo po kami sa iyo, Attorney Auntie Claire, sa iyong trabaho. At naway, huwag kang tumigil sa pagkabardagulan mo, lalo na nakatabi mo na ang ating chief bardagulan na si Sec Llamas. Sabi ng asawa ko, Mike, 4 alas kayo. Oo. Baka naman pwede daw akong Queen of Hearts. I hereby. Antindi. No. We grant you to be the Queen of Hearts. Hindi, Mga kababayan, maraming salamat. Mukhang Sorry. pang Queen of Spades to eh. Ay, nga pala. Kapala. Sorry. Kapala. Parang Queen of Spades Saka talaga. tiga hukay ng mga sige. libingan, ng mga zombie. Sa mga comment section, mag-comment kayo, lalo na yung team replay natin. Anong tingin nyo kay Auntie Claire? Anong tingin nyo kay Yuse Claire Castro? Positive, according to the comment. Uy, thank you, salamat po. Mga kabayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang angulo. Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lamang po sa... 4 Alas! Dito na po nagkatapos ang 4 Alas, pero huwag kayong kakalas dahil susunod na ang programang Safe Space. Sige, siyempre kasama si Teacher Tina Tina Zamora. Zamora. Bye!